Hello Sir Kira. 6 years ago, inilipat ako ng agency ko sa isang mall sa Ortigas para i-take over yung empleyado doon na malapit ng mga anak. Isa po akong sales lady. Sa Marikina talaga ako, pero dahil walang makuha, ay kumuha muna ang agency sa ibang branch para mag-relieve doon sa mga anak na empleyado. Yung araw ng paglipat ko, na-late pa ako noon dahil hindi ko pa tansyado yung magiging biyahe ko mula sa amin hanggang sa mall. Pagdating sa mall, diretso ako sa CR para makapag-ayos muna bago pumasok sa store namin. Pagpasok ko pa lang sa store, alam ko nang hindi maganda ang magiging trabaho ko doon. Lalo pat may nakikita ako na hindi pangkaraniwan sa mata ng simpleng tao. Habang paakyat kasi ako nun sa escalator, nakita ko agad yung maitim na usok sa taas. Palakad-lakad. Sa totoo lang, hindi ko nakikita ng malinaw ang mga spirito o multo. Ang nakikita ko lang, parang mga usok na itim. Minsan sobrang labo pa. Noong nasa 4th floor na ako, doon ko na-realize na hindi yun kalayuan sa store namin. Kaya dali-dali na akong pumasok sa store namin. Andun lang siya. Parang nagpapaikot-ikot lang siya doon. Hanggang sa mawaglit na siya sa isip ko. Madami din kasi akong ginagawa nung first day. Pinag-familiarize muna ako sa loob ng store, kung nasaan ang mga stock at yung mga dapat at hindi dapat gawin. Lunch break. Doon lang ako sa loob ng store kumain. Dahil may dala naman akong lunch nun. Tinabihan ako ng manager ko at kinuwentuhan. Nagulat ako nung tanungin niya ako kung nakakakita daw ba ako. Nalang ako sa kanya. Tapos sabi niya, napansin daw kasi niyang panay ang sulyap ko dun sa labas ng store namin. So tinanong ko kung bakit niya natanong. Wala lang daw. So sinabi ko na lang, nag-aabang lang ako ng customer. Sabi ko pa, hindi kasi nawawalan ng customer sa amin sa Marikina. Tapos doon na kami nag-change topic. Ayoko din po kasing may nakakaalam sa ability ko. Dahil minsan, mas delikado. Dahil panay ang tanong nila. Minsan ko na kasing nasabi yon sa isang dating kaibigan. Mahilig siyang mag-aya ng gala sa mga alam niyang meron. Tapos pupunta kami doon sa lugar na yon. Tatanungin niya, at nasan daw yung mga nakikita ko. Sobrang nanakit ang ulo ko noon at halos hindi ako makahinga dahil hindi ako nilubayan ng isang espiritu. Pagkatapos noon, hindi ko na siya pinansin at never na akong nagpakita sa kanya. Ilang araw pa ang nakalipas, hindi talaga umalis doon yung usok. Basta nandun lang siya, paikot-ikot. Medyo nasasanay na nga ako noon na hindi yun tignan. Pero nun ngang araw na yon, nandoon lang ako malapit sa entrance para mag-abang-abang. Nakita ko sa gilid ng mata ko na parang tumaas o umakyat yung usok. Kaya napatingin ako doon. Tapos biglang parang nalaglag mula doon yung lalaki. For the first time po, nakita ko na lalaki yung multo. Mabagal akong lumapit doon at sinilip siya sa baba. At nandoon nga siya na bumalik na sa pagiging usok. Noong pauwi na ako, nag-search agad ako sa internet at lumabas nga na 5 years ago, may lalaking nalaglag mula sa 4th floor ng mall na yon. Hindi ko na tinapos yung balita dahil naaawa lang ako dun sa lalaki. Kasi 5 years na pala mula nung nagpakamatay siya. Pero hindi din nawala yung problemang dala-dala niya kahit pa patay na siya. Palagi ko na yung nakikitang nalalaglag mula sa pwesto niya. Yun pala, palagi siyang tumatalon mula doon kahit na matagal na siyang patay.
Palagi ko siyang ipinagdadasal noon hanggang sa makabalik na ako sa branch namin sa Marikina. Nandun pa rin yung takot ko sa kanya dahil nga multo pa rin naman yun. Pero talagang nakakalungkot lang ang sinapit niya. Kahit kailan talaga, hindi solusyon ang pagpapakamatay. Dahil kahit nasa kabilang buhay ka na, ay dadalhin mo pa rin naman ang problemang iniwan mo noong nabubuhay ka pa. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na po kung hindi ito masyadong nakakatakot tulad ng iba. Pero gusto ko pa rin pong subukan na ma-share sa inyo. Maraming salamat po kung mapagbibigyan itong kwento ko. More power and God bless. Hello Sir Kira, kumusta po? Mag-share din po sana ako ng sarili kong karanasan. Hindi po ako magaling magkwento talaga, pero susubukan ko po. At kayo na din po sanang bahalang mag-ayos nito. Nangyari to noong second year college ako. Irregular student po ako, kaya palipat-lipat ako ng classroom every subject. Actually, 2 po kaming irregular. At marami-rami din kaming klase na magkasama kami. Kaya naging close talaga kami. Maski po sa last subject namin na nagsisimula ng 6 p.m. magkasama kami. Kaya kahit paano, hindi naman ako nahirapan sa school. Madalas kaming magkasama kapag lunch break sa ground floor ng school namin. May malapit na area doon kung saan kami pwedeng umupo para kumain. Parang kantin. Pero sa gigilid lang. Ilang klase ng ulam lang ang meron sila at puro merienda na ang tinitinda. Doon kami madalas mag-lunch ni friend at dahil irregular nga kami, 10:30 pa lang ay nakatambay na kami doon at nagbabasa-basa o nagkukwentuhan. Tapos bandang 11 a.m., kakain na kami para hindi na kami maabutan ng ibang magla-lunch ng 12 p.m. Doon sa 11 a.m. po, nakakasabay namin yung mga elementary na magbe-break din. Yung mga elementary student, usually may name tag sila. Kaya minsan nabibiro namin sila kapag dadaan sila sa table. Tatawagin lang namin sila sa pangalan na nakalagay sa name tag nila. Tapos mag-hi kami. Hi Elise, hi Michelle. Ganyan. Tapos minsan may pagkaway pa. Nag-hi din sila pabalik sa amin. Pero kita sa mukha nila yung pagtataka kung sino kami. Tapos kami, natatawa na lang din. Basta ganun lang kapag trip namin. Usually, mga ganong oras lang namin nagagawa dahil sa ganong oras lang namin sila nakikita. Minsan kapag may nakikita kaming bata na may name tag, tatawagin din namin at mag-hi. Nabago na lang to nung iba yung natawag namin. Last subject na namin noon. Nasa 4th floor kami. 6 p.m. ang start ng klase at matatapos yon ng 9 p.m. Yes, 3 hours po yung klase namin doon sa major subject namin na yon. Okay din naman magturo noon si ma'am. Walang nakakaboring na oras sa klase niya. Tapos mabait pa. Nagpasama ako na mag-CR kay friend kasi kapag ganoong oras, 2 klase na lang kami na nasa 4th floor. Tapos yung isa, nasa kabilang dako pa. Nagpaalam kami at nag-CR na. Paglabas namin ng CR, may isang batang estudyante na may name tag pa. Hindi na siya naka-uniform, pero dahil nakasuot pa rin sa kanya yung ID niya, nandoon pa rin yung name tag niya. Etong si friend ko, parang automatic na sa kanyang mag-hi, basta may name tag yung bata. Kaya naman nag-hi siya. Tapos ako, kumaway lang. Tapos nun, nagdire-diretso na kami pabalik sa classroom. Habang naglalakad, kumapit sa akin si friend
Tapos hinatak niya ako para bilisan yung lakad namin. Siyempre binilisan ko na lang din. Pagdating namin sa classroom, naupo kami agad. Pagkaupo ko pa lang sa dulong upuan, nakareceive ako ng text mula sa kanya. Gagi, nakalutang yung bata kanina. Pagkabasa ko pa lang nun, kinilabutan na ako. Hindi ko napansing nakalutang pala yung bata. Pero sadyang matatakotin ako. Kaya kahit hindi ko naman nakita at sinabi lang naman sa akin ng kaibigan ko, nakaramdam agad ako ng takot. Parang dun ko lang napagtanto na niwala lang reaksyon yung bata nung tawagin namin siya. Napa-sign of the cross na lang ako dun sa kinauupuan ko. Tapos yung katabi ko na si Lev, bigla na lang nanigas sa pwesto niya. Hindi ko talaga alam kung bakit bigla na lang siyang nagkaganon. Yung kamay niya, unti-unting sumasara. Kaya hinawakan ko yun at minasahin ng konti. Para bang bigla siyang na-tense. Tapos, nakita ko na lang yung bata na nasa labas na ng classroom namin. At nakatingin din sa kanya si Lev na takot na takot. Sa pagkakaalala ko pa, may sakit siya nun sa puso. Nasa lahi na daw talaga nila yon. Hindi ko lang alam kung inaatake na ba siya nun. Basta tinawag ko na lang din agad si ma'am. Buti na lang din at nandoon sa baba yung sundo niya. Pinuntahan siya agad ng kuya niya at isinugod sa ospital. Lahat kami nabigla sa nangyari sa kanya. Napa-early out na din si ma'am dahil sa nangyari kay Lev. Mukha daw kasing hindi na kami makakapag-focus sa klase, kaya umuwi na lang daw kami ng maaga. Tapos kaming dalawa ni friend, mabilis kaming bumaba ng building. Nasabi ko sa kanya na nung inaatake si Lev, yung batang nakita namin sa CR ay nandoon sa tapat namin. Kako, baka natakot siya doon sa bata, kaya may na-trigger. Nakita nga din daw niya yon. Buti na lang nung naglabasan na kami, wala na dun yung bata. First time ko pong makakita ng ganon, Sir Kira. Sa takot ko pa, hindi ko na maalala yung itsura ng bata, kundi yung pangalan na lang niya, Rochelle. Hindi kami friendly ni friend, Sir Kira. Kaya wala kaming napagtanungan kung may iba pa bang mga nakakita kay Rochelle noon sa 4th floor. Itinago na lang namin yon sa sarili namin at ipinagdasal na lang ang bata. Hello Sir Kira. Matagal na akong listener from Spotify to YouTube. Matagal ko na rin gustong mag-share ng story dito. Tinatamad lang akong umpisahan kasi di talaga ako marunong magsulat ng kwento. Well, heto na po. Sana magustuhan nyo. Ikaw na po sanang bahalang magayos para mas nakakaganang pakinggan. Nakabili po ng bahay ang kuya ko sa isang subdivision dito sa South Caloocan. Bale, sabi ng dating may-ari, pinapaupahan niya raw po yun. Yung baba ay commercial space. Tapos yung 2nd floor hanggang 4th floor ay office space naman. And since magmamigrate na daw sila sa Canada at wala din naman silang mapag-iiwanan, nag-decide silang ibenta na lang yung building. At ayun na nga po, may mga ipinaayos pa sila kuya bago nila nilipatan yung building. Actually, mukha lang siyang bahay talaga na 4 stories. Yung commercial space po sa baba, hindi na nila binago. Pinapinturahan lang, tapos pinaupahan din. Tapos yung mga floor po sa taas ang inukupan nila para gawing bahay. Yung 2nd floor po, yun yung ginawa nilang pinakakusina at dining area nila. Sa 3rd floor naman,
nandoon yung pinakasala at opisina ni kuya. Tapos sa 4th floor, nandoon naman yung kwarto nilang pamilya. Wala pong rooftop yung building na yon na siya namang pinangihinayangan nila kuya ko. So di okay naman po. Matapos mapabless ang buong building ay nilipatan na nila ang bahay. Sa unang linggo pa lang daw nila doon, ramdam na daw nila na may kasama sila sa bahay. Sa gabi daw, nadidinig nila na may nag-aakyat panaog sa hagdan mula 3rd floor hanggang 4th floor. Minsan kapag nasa 3rd floor silang lahat, nadidinig nila na parang may naglalakad sa 4th floor. Pero pag aakyatin nila para tignan, wala namang tao. Nung unang mangyari yon, akala nila napasok sila ng magnanakaw. Pero hindi naman daw, kasi imposible kang makaakyat agad sa 4th floor nang hindi dumadaan sa main door at sa hagdan. Binabaliwala na lang nila yon. Di na lang nila pinapansin hanggang sa may mapansin silang kakaiba sa anak nilang bunso. Kapag daw naiiwan itong mag-isa sa kwarto nila, mababalikan nila ito na parang may kalaro na. Para daw may kinakausap tapos biglang tatawa. Inaabutan pa nga daw nito ng laruan yung kalaro niya. Nung minsan daw, napabigla ng bukas ng pinto si ate, asawa ni kuya. Parang nagulat pa si bunso at bigla ring napatingin sa kanya. Tapos, biglang may itinuro sa harapan nito na para daw bang may ipinapakilala kay ate. By the way, Sir Kira, 2 years old pa lang po noon si bunso. Isang gabi raw na natutulog na sila, biglang nagising si ate nung may kumagat sa paa niya. Balikwas agad siya nun. Nakita pa niya yung bakat ng ngipin sa may hinlalaki ng paa niya. Tapos, sa gilid ng mata niya, nakita niya na may tumakbong bata papunta sa higaan ng mga anak niya. Hiwalay na po kasi sila ng kama ng mga anak nila, Boss Kira. Pero nasa iisang kwarto lang naman. Ginising niya agad si kuya at sinabi yung nangyari. Tapos pinuntahan ni ate yung kama ng mga bata. Inisip niya na baka yung panganay nila kasi imposibleng si bunso yun. Pagtingin niya, tulog na tulog naman daw yung mga bata. Napaisip siya, sino yung tumakbo at kumagat sa kanya? Tinignan niya yung magkabilang gilid ng kama ng mga bata. Wala naman siyang nakitang kung ano. Tapos ipinasilip niya kay kuya yung ilalim ng kama. Unang tingin ni kuya, wala naman daw siyang nakita. Pero napa-second look siya nun kasi parang may nahagip daw yung tingin niya. So pagsilip niya ulit, sa tabi ng paa ni ate, may nakita siyang isang pares ng paa ng bata. Napamura na lang si kuya nun sa gulat. Mabilis siyang tumayo at tinignan yun. Pero wala daw katabi si ate. Agad nilang ginising yung mga bata. Tapos bumaba sila sa 3rd floor at doon na natulog. Tabi-tabi sila noon sa sala. Hindi na nakatulog noon ang mag-asawa. Ipinabless po ulit nila kuya yung building. Lalo na po yung 4th floor. Kasi feeling nila, doon daw namamalagi yung mga nagpaparamdam sa kanila. Nabawasan naman daw po yung pagpaparamdam. Pero meron pa rin talaga. Andun pa rin yung mga yabag sa 4th floor. Tapos minsan, nagigising sila dahil bigla na lang may bubulong sa tenga nila ng sobrang lapit. Na tipong ramdam pa nila yung hangin sa tenga nila. Minsan kapag mag-isa si ate sa sala, naririnig niya raw na parang may mga nag-uusap sa hagdan. Parang may mga nagbubulungan daw. Pero wala naman siyang makikita kapag titignan niya. Sa ngayon po, pinaplano ni kuya na ipabagbag yung 4th floor
at gawin na lang rooftop. May napanood daw kasi siya na malas daw pala sa building ang number 4. Kaya yung iba, nilalaktawan at hindi nilalagyan ng 4th floor ang mga building nila. Hindi ko po alam kung totoo yun kasi sa palabas lang naman. Pero si kuya ko, paniwalang paniwala po doon. Siguro dahil na rin sa hindi magandang experience nila sa mismong 4th floor ng bahay nila. Yun lang naman po, Sir Kira. Sana po mapasama itong kwento ko sa mga stories sa channel mo. More power and God bless po. Nangyari po itong karanasan ko sa dati kong pinagtatrabahuhan sa Ortigas. Sa isa sa mga building along Emerald. Hindi ko na lang specify kung alin o kung saan doon. Hello Sir Kira, ako nga pala si Raymond. Hindi po sa BPO ang work ko. Pero may 3 shift po ang sked namin. At every 2 weeks po ay nagpapalit-palit kami ng sked. Night shift po ako noon nung ma-experience ko ito. First time ko pong mapunta noon sa night shift. Late na ako ng 30 minutes kaya naman nagmamadali na ako noon. Pinindot ko yung up sa elevator. Bumukas naman agad. Walang tao. Actually, ako lang din ang pasakay noon. So pinindot ko na yung floor ng office namin. Sumara yung pinto tapos umakyat na yung elevator. Pagdating sa 4th floor, huminto yung elevator. So umatras ako at gumilid kasi expect ko may sasakay. Ilang segundo pang nakatigil lang yung elevator noon bago bumukas yung pinto. Pagbukas niya, wala namang tao. Naghintay ako ng ilang saglit. Nung walang sumakay, lumapit na ako sa pindutan para i-close yung pinto. Sumilip muna ako nun sa floor pero wala akong nakita. Literal na wala akong nakita kasi napakadilim po sa floor na yon. Walang ilaw, walang kahit ano. Parang bakanteng floor lang pala siya. So nilong press ko na yung close button para magsara na. Kasi nga late na ako nun. Nung lunch break namin, which is 2:30 AM, doon ko lang naalalang ikwento yon sa katrabaho ko na matagal na sa company. Sabi niya, nangyari na nga din daw yun sa kanya. Bigla na lang tumigil sa 4th floor yung elevator. Mga ilang segundo bago bumukas yung pinto. Pero pagbukas, wala namang sasakay. Wala ding nag-aabang sa harap ng elevator. Nung unang beses pa nga daw na nangyari sa kanya yon, natakot pa siya kasi pagbukas ng pinto, dahil nga walang pumapasok, sumigaw siya ng up. Pero walang sumagot. Nung pasara na yung pinto ng elevator, dun siya nakarinig na may tumatakbo papalapit sa elevator. So pinindot niya yung open para sana makahabol yung tumatakbo. Ang nakakatakot po nito, Sir Kira, narinig niyang tumigil yung pagtakbo sa tapat mismo ng elevator. Pero walang tao. Halos nanigas daw siya noon sa takot. Lalo na nung maramdaman pa niya na parang may sumakay nga sa elevator. Kusa nang sumara yung pinto noon at umakyat na. Yun na daw po ang pinakamatagal na pag-akyat ng elevator na naranasan niya. Take note po, nasa 22nd floor pa po yung office namin. Imagine yung takot na nararamdaman ni office mate nung mga oras na yun. Nasa loob ka ng elevator habang may kasamang hindi nakikita. Sobra talaga akong kinilabutan nun sa kwento niya. Pero ang sabi niya, hindi pa raw yun. Meron pa daw kwento nun. May magkakatrabaho daw na sumakay ng elevator pababa.
Hindi ko na matandaan kung break time lang ba nila o pauwi na. Ganun pa din. Huminto sa 4th floor yung elevator. Nung bumukas yung pinto, walang tao. Since 3 naman sila, naglakas loob yung isa na sumilip sa floor. Wala talagang tao. Wala ding kalaman-laman yung floor na yon. Basta medyo madilim lang. Pero nung time na yun daw, may liwanag na pumapasok sa bintana o sa glass wall ng floor na yon. Umaga na daw kasi yon. So nakita nila na wala ngang laman yung 4th floor. Nung isasara na sana nila yung elevator, may sumigaw daw. "Hop, hop! Down!" So sumagot sila at agad na pinindot yung open. Guard pala yung humahabol. Pagtapat ng guard sa elevator, nagsiatras sila para magbigay daan doon sa guard. Pero ang sabi daw ng guard, "Ay, wag na po. Puno na pala kayo." Wala daw po talagang kibuan yung magkakatrabaho sa takot habang bumababa yung elevator mula sa 4th floor. Yan po, Sir Kira. At marami pa pong kwento na halos pare-pareho ng experience sa 4th floor pag sumasakay ng elevator. Kaya po ako, simula nun, kahit anong shift ako mapunta, never na akong sumakay ng elevator mag-isa. Pag natataong ako pa lang ang pasakay, talagang naghihintay muna ako ng kasabay. Di bali nang malate, wag lang makaranas ng mas malala pa sa naranasan ko na. At kung sakali man pong huminto ulit yung elevator sa 4th floor, at least hindi ako nag-iisa. Maliban na lang kung hindi pala tao yung nakasabay ko sa elevator. Hanggang ngayon po ay dito pa rin naman ako nag-work. Bale, 4 years na ako dito. At sa awa naman ng Diyos, hindi na ulit nasundan yung unang experience ko dito. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Thank you sa pagbasa. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig dito, lalo na sa iyo, Boss Kira. Last month ko lang po na-discover yung channel mo sa di sinasadyang pagkakataon. Una ko pong napakinggan ay yung Kambal, tapos tuloy-tuloy na yon. May isang kwento akong napakinggan about sa multo sa 4th floor. Kaya naman naengganyo ko na i-share din yung mga kababalaghang naranasan ko sa trabaho ko sa 4th floor ng office building namin. Isa po akong janitor sa pinapasukan kong kumpanya. Matagal na ako dito, kaya marami-rami na rin akong kababalaghang naranasan at nasaksihan. Unang linggo ko pa lang sa trabaho, ay may mga nag-welcome na agad sa akin. Nagmamap ako noon sa 3rd floor, nang makarinig ako ng nagtatakbuhan sa 4th floor. Binaliwala ko lang, inisip ko na may tao doon. Maya-maya, may sumitsit naman. Hindi ko nasundan kung saan galing. Pero naglibot ako ng tingin. Wala naman akong nakitang tao. So naisip ko, mukhang may nantitrip sa akin. Malamang mga taga-warehouse yon. Kasi sila lang naman yung madalas na nag-aakyat baba bukod sa akin. So tuloy lang ako sa pagmamap. Nung matapos na ako sa 3rd floor, sa may gilid ng mata ko, naaninag ko na may tumakbo sa hagdan paakyat sa 4th floor. Kaya naman ang inaasahan ko talaga pag akyat ko ay may mga tao akong maaabutan doon. Kaya laking gulat ko noon nang makita kong walang katao-tao doon sa taas. Pero hindi ako nagpadala sa takot. May trabaho kong dapat tapusin, kaya naman binaliwala ko na lang. Habang nagmamap ako sa 4th floor, narinig kong may tumakbo sa likuran ko papasok sa storage room.
Ramdam ko din yung mga yabag niya. So sinundan ko. Dumungaw pa ako sa pinto ng storage room. Binuksan ko pa nga yung ilaw. Pero walang tao sa loob. Nagsimula na akong kilabutan nun. Kaya naman minadali ko na yung paglilinis ko. By the way, Boss Kira, yung 4th floor po nung mga panahon na yon ay bakante pa. Wala pang nag-oopisina doon. Bale, tambakan pa lang siya ng mga sira o lumang gamit at ibang mga supplies ng company. Kaya po medyo madilim pa doon. Pero may ilaw naman. Nagmamadali na akong tapusin noon yung paglilinis ko sa floor na yon. Nang bigla naman akong makarinig ng pagsitsit. At sa pagkakataon na yon, doon po siya nanggaling sa storage room. Hindi na ako nagkalakas loob na tignan pa yon. Sa takot ko, kumaripas na ako ng pagbaba hanggang sa ground floor. Tinawanan lang ako ng guard nung ikwento ko yun sa kanya. Masanay na raw ako kasi meron talaga doon sa floor na yon. Minsan nga daw, napagkamalan pa siya ng boss namin na nagpasok ng babae sa opisina. Linggo ng gabi nang pumunta si boss sa opisina. Nag-ikot tapos nung nasa 3rd floor na daw, biglang sumilip sa veranda tapos sinigawan siya. "Guard! Tarantado ka! Bakit ka nagpapasok ng babae dito?" Sabi daw ni sir. So takang-taka naman siya nun kasi wala naman siyang pinapapasok na iba sa opisina. E di takbo din siya sa 3rd floor. Si boss naman, umakyat na ng 4th. So akyat din si guard. Nakita niya si boss na lumabas ng storage room tapos nilapitan siya. "Nasaan na yung babae?" Galit na sabi ni boss sa kanya. Siya naman, ipinipilit niya kay boss na wala naman talaga siyang pinapasok na ibang tao. Kahit i-review pa daw nila yung CCTV. At yun na nga ang ginawa nila. Takang-taka silang pareho nun habang nire-review ang kuha ng CCTV. Kasi kita doon yung pagdating ni boss, yung pag-akyat niya at pagsigaw niya kay guard. Kita rin doon na para siyang may hinahabol. Pero yung babaeng nakita ni boss, wala sa kuha ng CCTV. Itong sunod na kwento ay nangyari noong may kasama na akong janitor. Bago pa lang siya noon, tawagin na lang natin siyang Marlon. So tinuturuan ko siya kung ano ang mga gagawin niya. Mga routine sa buong araw sa araw-araw. Nung nasa 4th floor na kami, bigla niyang sinabi, "Kuya, may bata pala dito. Kaninong anak yun?" So nilingon ko yung itinuturo niya. "Bata? Saan?" Tanong ko. Sabi niya, "Ayun kuya, sa may hagdan, nakatingin sa atin." Agad akong nakaramdam ng panlalamig nun. Doon ko naalala yung batang nagmumulto sa floor na yon. Sabi ko sa kanya, wag na lang niyang pansinin. Kaya pala may dugo yung damit niya. Pahabol pa ni Marlon. Lalo akong kinilabutan nun, kaya inaya ko na siyang bumaba. Boss Kira, inamin po sa akin ni Marlon na bukas ang 3rd eye niya. Ipinasara na daw dati yun ng nanay niya, kaya hindi niya alam kung bakit nakakakita na naman siya. Madalas kapag sa 4th floor na ang lilinisin, palagi kaming magkasama. Mas dumalas kasi yung pagpaparamdam sa akin nung makita ni Marlon yung bata. At kapag nga magkasama kami, kapag may nakikita si Marlon, nakikita ko na rin. Para bang nahahawa o bumubukas din yung 3rd eye ko kapag kasama ko si Marlon. Samantalang dati naman nung ako lang mag-isa, hindi naman ganon. Minsan nasa 4th floor kami noon. Nagwawalis ako at siya naman ay nagmamap. Biglang lumapit sa akin si Marlon. Bit-bit niya na yung mga panlinis namin.
Sabay aya sa akin na bumaba na raw kami. Andyan na naman daw sila at nakakatakot yung mga itsura. Duwag na akong duwag, Boss Kira. Pero halos mag-unahan pa kami noon sa pagbaba ng hagdan dahil sa takot. Last na muna to. Ito naman po, nangyari to noong may nag-uopisina na sa 4th floor. Umakyat yung isang artist sa 4th floor para mag-print ng layout niya. Sira daw kasi yung sa kanila. Nagpupunas ako noon ng salamin. Narinig kong nagrereklamo yung isang empleyado na ang lamig-lamig daw. Pwede ko daw bang hinaan yung aircon, which is nasa may likuran nila. Tapos yung pinupunasan kong salamin, doon naman sila nakaharap. So lumapit ako sa aircon. Hihinaan ko sana. Pero naka-22 na yung aircon kasi. Ibig sabihin po nun, hindi siya ganun kalamig. Halos kabubukas lang din kasi nung aircon nung time na yon. Naalala kong kakalipat ko nga lang pala nun mula sa fan mode. Ma'am, mahina naman po. Sabi ko sabay tingin sa unahan. Napagawi ang tingin ko sa salamin. At nakita ko sa refleksyon ng salamin na may batang nakayakap sa binti ni Ma'am. Ay, grabe talaga ang kilabot ko nun. Hindi ko na lang din sinabi yun sa kanila. Siguradong matatakot din kasi sila. Ako nga eh. Nung lunch break, nakita kong nag-out si Ma'am. Tapos iika-ikang maglakad. Pagka-clock out ko, tinanong ko yung guard kung anong nangyari kay Ma'am. Uuwi na daw pala dahil sumasakit yung paa niya. Naalala ko ngayon yung batang nakayakap sa binti niya nung umaga. Tingin ko, yun yung dahilan ng pagsakit ng paa niya. Marami pa akong kwento na dito nangyari sa trabaho ko, Boss Kira. Pero sa susunod na po ulit, sumasakit na kasi yung kamay ko sa pagtatype. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat kung mapapasama ito. God bless po sa lahat. Nangyari po itong kwento ko na to noong nag-travel kami sa South Korea. Kasama ko pa ang ex-girlfriend kong tawagin na lang nating si Faye. Nag-book lang kami sa isang hotel noon. DIY travel. Kaya talagang planado na ang lahat ng gastos at lahat ng mga pupuntahan naming tourist spot. Bale, maliit na hotel lang yung kinuha namin na may 5 floors. Para sa mga Koreans at ibang Asian culture, malas ang number 4. It means death kasi sa kanila. Kaya nilalagpasan nila ito sa pagbibilang ng floors ng building. Parang yung number 13 sa Pilipinas. Yung ibinigay sa aming room ay nasa 5th floor daw, sa may dulo ng pasilyo. 5th floor, kahit 4th floor naman talaga siya. Wala namang kakaiba sa pagpasok namin sa hotel na yon. Parang normal lang naman yung ambience niya. So pag-check-in namin, umakyat na kami sa room namin. Medyo madilim yung hallway kasi dim yung mga ilaw. Kaya naman pagbukas pa lang ng room, ay binuhay ko na agad yung ilaw sa loob ng kwarto para lumiwanag kahit konti sa hallway para sa mga bagaheng ipapasok ko pa. Pero pagbukas ko pa lang ng pinto, nakaramdam na ako ng kakaiba. Parang nag-aalangan na akong pumasok nun. Kasi parang may tao sa loob. Pero binaliwala ko na lang yon at tumuloy pa rin kami. Ando na eh. No choice na kami. Dahil sobrang budgeted lang ang bakasyon namin na yon. Hindi na namin afford pang lumipat ng hotel. Actually, yung hotel na yon ang pinakamura. Kaya yun din ang napili namin.
Nang makapagsettle na kami ng mga bagahe namin, agad na kaming naglinis ng katawan para tuloy-tuloy nang makapagpahinga. Kumain na din muna kami noon ng instant noodles bago nahiga para matulog. Nung nakahiga na kami at nakakatulog na, bigla akong napadilat ng mata nang biglang bumukas yung TV. Ang lakas ng volume nun, kaya nagulat talaga ako. Tinignan ko pa noon si Faye sa pag-aakalang siya yung nagbuhay ng TV. Pero natutulog na rin siya noon. At yung remote ng TV ay nakapatong sa maliit na lamesa sa may paanan namin. Sa takot ko, agad kong kinuha yung remote at pinatay yung TV. Tapos inilagay ko na lang sa ilalim ng unan ko yung remote. Inisip ko na lang na baka nag-malfunction lang yung TV. So binaliwala ko yun. Kunwari wala lang. Nahiga na ulit ako at sumubok matulog. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakatulog noon, pero nagising na naman ako nung maramdaman ko na parang may sumisipa sa dulo ng higaan namin. Pati si Faye nagising na rin dahil doon. Pero nung tignan namin, wala namang kung ano doon. Natigil na rin yung pagsipa sa kama. Hindi na lang namin ginawang big deal yon kasi antok pa talaga kami noon. So tulog ulit. Pero nagising na naman ako dahil narinig kong umuungol at umiiyak si Faye. Kaya ginising ko siya. Mga ilang segundo pa bago siya nagising talaga. Sabi ko, binabangungot siya. Tumayo ako para ikuha siya ng tubig. Pinakalma ko muna siya noon tapos natulog na ulit kami. Maya-maya, habang nakahiga ako at hinihimas-himas ang buhok ni Faye para makatulog siya, napatingin ako sa may gawin ng banyo at nakita kong unti-unting bumubukas ang pinto nun, kasabay ng pagsilip ng isang madungis na bata. Natakot ako kasi, bakit may bata sa kwarto namin? Paano siyang nakapasok? Wala naman siya doon kanina nung naligo kami. Unti-unting iniluwa ng pinto yung bata at marahan itong gumapang papalapit sa kama. Pinilit kong igalaw ang katawan ko, pero para akong nanigas noon sa sobrang takot. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang ang pagyugyug ng katawan ko. Ginigising na pala ako ni Faye. Binabangungot na pala ako. Hindi ko na malaya na nakatulog na rin pala ako noon. Naupo kami sa kama at ikinuwento ko kay Faye yung panaginip ko. Nagulat siya kasi yun din daw yung panaginip niya kanina. Batang marumi na gumagapang papalapit sa higaan namin. Hindi na kami nagdalawang isip pa noon. Agad kaming nag-check out sa hotel na yon at naghanap na lang ng iba. Mababait naman yung mga tao sa hotel. Nagsuggest pa sila na ililipat na lang daw kami ng room. Pero hindi na kami pumayag. Hindi na namin kaya pang magstay sa lugar na yon kahit ilang minuto. Hindi na rin kami nanghingi ng refund para wala na masyadong paliwanagan. Nosebleed eh. Medyo naging disaster yung unang bakasyon namin sa South Korea. Talagang nabago yung itinerary namin. Bawas gala, bawas lamon, bawas bili. Gustuhin man namin, ay hindi naman kami pwedeng basta nang umuwi na lang ng Pinas dahil balikan na yung ticket na nabili namin at nakasked siya 3 days pa from our arrival sa South Korea. Hindi na ulit kami nakabalik ni Faye sa Korea kasi ilang buwan lang nun naghiwalay na rin kami. Hanggang dito na lang po. Salamat.